Hello, uh, good afternoon. Narito kami ngayon sa Port Santiago, Intramuros, Manila. Nagpahinga kami at masyadong masalimot sa Comelec. Hindi kami nakakuha ng permit kasi ngayon ang out-taking ng mga kandidato ng party list. So hindi sila nagbigay ng permit. Ang sabi daw is Miyerkules. So nag-usap sila ni General Pukis at saka ni Captain Ray Baleros kung ano ang magiging decision. Na high blood nga si General Pukis, parang nadala yata sa emergency. So nahuli kasi akong dumating, tapos na ang interview ng mga mystery media kay Captain Baleros, Navy Captain, retired. Yun, walang mangyari. Tama yung sinasabi natin na even there's so many protests, file complaint, legal action, sabi ko nga walang mangyayari dahil hindi gumagana ang legal system, hindi gumagana ang legal system. Iyan yung atin nangyari pag legal protest. So ipakita ko sa inyo yung aming file complaint na binigyan ako ng kopya. Ito yun. Ito yung sinadmit namin. Gusto niyo yung basahin ko para makita nyo kung saan namin pinadala. Una, pinadala namin sa chairman, kay George Erwin Mujica. Mujica pala si Garcia, George Erwin Mujica. Commissioner Amy Pecson Perolino Ampoloquio, Commissioner Ray Echeverria Bulay, Commissioner Ernesto Ferdinand Perez Masida, Commissioner Nelson Haba Siles, Commissioner Tango Kasingal, Commissioner Noli Rapo Pipo, Commission on Election, Comelec, Commission on Election, Office of the Chairman, Clerk of the Commission, Palacio de Gobernador, Intramuros, Manila. The Constitution is clear and express, providing that the Comelec shall exercise the following powers and function, decide except those involving the right to vote, all questions affecting election, including determination of the number of and location of polling places, appointment of election official and inspector and registration of voters. That powers function to decide question involving the right to vote belong to judicial branch of the government, courts, not Comelec, judicial court. Comelec on official data report of total of exactly 16,820,012 senatorial vote, senatorial overvotes, nag-overvotes ng 16 million divisible by 12, 16,000, 16,812 divided by 12, is 1,400,000 one. All senators overvotes in all regions, in all provinces, in cities, in all municipalities, in all barangays present are divisible by 12. Why?
It was never like that in all past elections since Comelec was born in 1940. In 1940. Ngayon lang daw nangyari ito, no? Na sumobra ng 16 million ang boto. Kaya hindi na considered. What was divisible by 12 means? That means the overvote is not an overvote. Voters have the right to vote a maximum of 12 senatorial choices. If her senatorial votes are still within, not over, the maximum of 12, if anyone can cite just one example where the senatorial overvote is divisible by 13, then we the signatories of this open demand letter shall shut up. Explain why did Comelec punish the voters of the voters of the 16 million senatorial votes within a shotgun disease practice, depriving the right to vote. If Comelec refused to explain the honor jurisdiction of the court by delivering the official ballots pertaining to those 16 million to the custody of the court, which shall decide the fate of the 16 million. The same principle applies to all votable candidates such as party list, representative, governor, vocal, mayor, and council. Signatories kami yun. Okay. Ang in short of the letter, kailangan magpaliwanag ang Comelec bakit maraming na overvotes, wherein alam naman natin na 12 lang yung dapat bubutuhin natin. Bakit sumobra? Ibig sabihin nakaprogram yon. Yun yung ibig sabihin nung sulat na ito. So kailangan magpaliwanag ang Comelec, si George Garcia. Now, kung hindi siya magpaliwanag, meaning may mali. May maling nangyayari. Ibig sabihin nakaprogram talaga ang sitwasyon natin, yung nakarang election ng 12. Ngayon, sabi nga natin na yung mga complaint, wala na yan eh. Ano bang complaint natin na naaksyonan ng gobyerno? Isa lang sa naalala ko, yung PhilHealth na talagang nag-decide ang Supreme Court na dapat ibigay sa taong bayan. Kasi sa kanilang contribution yun. Bakit kunin ng gobyerno? So, naibalik. Naibalik ba? Hindi ko alam kung naibalik. Basta may order. So, ibig sabihin, hindi na talaga gumagana ang ating batas. So, ano bang kailangan pa natin? Manahimik? Hayaan na lang natin na lukuhin tayo? Hayaan na lang gawin tayong tanga? Hayaan na lang tayong gawin gago? Now, ako hindi ko kaya. Pero hanggang salita na lang rin ako. Hanggang salita na rin lang ako. Magbibigay na lang ng information. Education na lang sa Pilipino. Kasi nga, walang magagawa eh. Yung putak tayo ng putak, wala rin magawa. Pero sabi na nga lang, educating Filipino, and most especially the FGF. Malay mo yung miyembro ng FGF, magising na sa katotohanan. Lilitaw na sila. Pero sabi ko nga, mula nung ako'y naging commander nung March 29 ng FGF, wala na akong pinag-uutos sa rally, kundi ako na lang, sarili ko, at yung gustong sumama sa akin. Yun lang yun. Pero wala akong pag-uutos kasi nga alam ko hirap ang Pilipino. Alam ko gustuhin man nila, wala silang kakayahan sa budget. So wala akong pag-uutos. Unlike before, nung hindi pa ako Supremo, hindi ako nagpapatupad lang ako ng utos. Nagpapatupad lang ako ng utos. Dahil gusto namin ni Supremo nagbaka sakali na magising ang taong bayan,
at i-reboot ang gobyerno para mapalitan ng sistema. Pero hindi ako ay, sabi ko nga, hindi ako ang boss, ako ay assistant boss lang. So hindi ako pwede mag-decide. Ako ay magpapatupad lang. Iba kasi ako, pag ako inutusan, ayaw ko maging failure ako. Kaya pasensya kayo sa mga pinipersa ko noon, because utos ko lang yun. At masaklap noon na sinasabi na mahina akong leader. Kaya nung masabihan tayo na mahina tayo, eh talagang makakarinig kayo sa ng salita sa akin. Kasi gusto kong i-prove na kung anong pinag-uutos na nakatas, dapat masunod ko. Now, ako ang napapasama. Dahil ako ang nagpapatupad. Pero kung hindi ako nagpapatupad, hindi ako masama. Kasi hindi ako magpupumersa o magpupumilit. Ganun lang yan. So, sinasabi ko lang, the real talk. Wala akong pinapatamaan, wala akong pinaparinggan. Real talk lang ako. Yung totoo. Totoo lang ako. Now, kasi kung walang pag-uutos sa akin, bakit ko gagawin yun? Hindi naman ako ang commander. Di ba? Hindi pwede akong mag-utos nang walang utos sa akin. Tandaan nyo yan. Kung kayo ay naging manager ng isang organisasyon, naging leader, naging presidente, hindi kayo kikilos kung hindi kayo inuutosan dahil hindi kayo ang boss. Ganun lang yun. Now, kung hindi ka na kailangan utusan, kung alam mo na yung trabaho mo, kung alam mo na trabaho mo, hindi ka na kailangan utusan para magiging matawag ka na effective leader. Effective leader. So, ganun lang yun. May tinatawag kasi tayo na may tinatawag na implied task at saka specific task. Yung implied task, bilang isang dating chief staff, alam mo na. Yung specific task, yung iuutos sa iyo. Yun. Okay? So, maraming salamat. At least pinatuloy ko. So, siguro maaring ito na yung last ko na pag-attend natin ng meeting. O meeting, maaring pwede, maaring hindi. Kasi, nag-uubos lang ako ng gasolina diesel na wala rin pupuntahan. Pero, nagtitiis ako dahil nga pakikisama sa ibang mga leaders. Pakikisama sa ibang leaders. So, nung pa man, hiri mo, isang taon tayong naging driver ng FGF. Saan man sulok, ako pa rin ang driver. Isang kernel driver. Okay. Pero tinanggap ko yun because of sacrifice for Filipino guerrilla forces. Hindi nyo alam yun, yung driver. Ang driver ninyo, deputy commander ng FGF. Kasi ang pinagsiservisyoan ko, FGF Hindi naman pamilya ko So, ang posisyon ko ay deputy and driver of the FGF. Hindi man nyo inuutos yun, pero yun yung trabaho ko. Kasi magkukuha kami ng driver, siyempre, kailangan rin ng gastos nun. Babayaran mo yung driver. So, mahirap rin. Babayaran mo, papakainin mo pa. So, maubusan tayo ng budget. Yung tinutulugan namin, tinataguan namin, malaking gastos yun. So, yun yung sinasabi ko lang real talk ko kasi nga nagsasalita kayo na hindi nyo alam yung pagod ko, hirap ko, stress ko, yung logistical, yung sasakyan ko, imbis gamitin ng pamilya ko, FGF nang gumamit. Pero hindi ko yun. Hindi ko sinisisi yun. Binabanggit ko lang real talk para lang malaman ninyo ang kalagayan ko na bago kayo bumira sa akin doon sa mga ang bumibira lang naman sa akin yung kakalas na nga, bibirahin pa ako. Ayun lang, yun ang masaklap. Kaya pinapaliwanag ko lang side ko.
Matagal na akong nabugbog eh ng mga salita. Ngayon lang ako nagsasalita. Kasi ako ang nabubugbog eh. Parang ako ang masama ngayon. Anyway, meron ako talagang ilalabas na i-detalye ko lahat. Yung real talk. At pagkatapos nun, stop na ako doon. Para lang magpaliwanag ako. Kasi nung umalis to sa Supremo, ako may kasalanan eh. Yun yung mga narinig ko. So ipapaliwanag ko lang side. Wala akong ipapaliwanag na iba ko hindi. Paliwanag ko lang bakit nangyari. Yun lang yun. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Bye-bye.